Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang How to Make a Killing. Who are you? I'm Beckett. Nagsimula ang kwento sa loob ng kulungan kung saan makikita ang isang pari na binisita ang isang bilanggo na nagngangalang Beckett. Nagulat ang pari dahil napakakalma nito kahit ilang oras na lamang ay nakatakda na siyang bitayin. Sinabi ng pari na maaaring ito na ang huling pagkakataon ni Beckett upang magkaroon ng isang makabuluhang pag-uusap, kaya pumayag si Beckett na ikwento ang kanyang buhay. Nagsimula ang lahat sa kanyang ina na si Mary. Si Mary ay nagmula sa napakayamang pamilyang Redfellow sa Long Island at siya ang tagapagmana ng isang kayamanang nagkakahalaga ng humigit kumulang $19 billion. Sa edad na 18, nakilala niya ang ama ni Beckett, isang ordinaryong miyembro lamang ng banda na tumutugtog sa isang party. Agad silang nahulog sa isa't isa at palihim na nagkaroon ng relasyon at hindi nagtagal nabuntis si Mary. Dahil itinuring siyang kahihiyan ng kanyang ama, binigyan siya nito ng dalawang pagpipilian, ipapalaglag ang dinadala niyang sanggol o tuluyang umalis sa kanilang pamilya. Ngunit hindi kayang isuko ni Mary ang kanyang anak, kaya pinili niyang lumipat sa isang simpleng komunidad sa New Jersey. Nang isilang niya si Beckett, isang trahedya agad ang nangyari. Pagkakita pa lang ng ama ni Beckett sa sanggol, bigla itong inatake ng pulmonary embolism at namatay ito mismo sa hospital. Ngayon ay isa ng single mother si Mary at nagtatrabaho bilang sekretary sa Department of Motor Vehicles. Araw-araw niyang ipinapaalala kay Beckett na kahit pinalaya siya ng kanyang pamilya, hindi naman siya tinanggalan ng karapatan sa mana. Ang buong kayamanan ng pamilya Redfellow ay mapupunta sa susunod na pinakamatandang miyembro ng angkan at dahil si Beckett ang pinakabata, kailangan niyang hintayin na mamatay muna ang lahat ng nauna sa kanya bago niya makuha ang mana. Sa kabila ng kanilang problema sa pera, sinigurado ni Mary na lalaki si Beckett na may kultura at klas ang pag-uugali at magandang estilo sa buhay. Natuto siyang tumugtog ng piano at mag-archery at kahit bata pa lamang ay nakasuot na siya ng mga mamahaling suit. Habang nasa isang archery class, nakilala ni Beckett si Julia at agad siyang nahulog dito. Mayaman si Julia at hindi siya agad humanga kay Beckett dahil pangkaraniwan lamang ang estado nito sa buhay. Ngunit buong kumpiyansa na sinabi ni Beckett na balang araw ay magmamahal na rin siya ng napakalaking kayamanan. Nagpatuloy naman ang pagiging magkaibigan nila at minsang dumalon na rin si Julia sa piano concert ni Beckett. Nang mga sandaling iyon, biglang namatay ang mga ilaw. Hinawakan ni Julia ang kamay niya at hinalikan pa siya. Ngunit nang bumalik ang ilaw, agad din itong lumayo na parang walang nangyari. Isang araw, biglang nagkasakit ng malubha ang kanyang ina. Matagal nang binabaliwala nito ang kanyang nararamdaman hanggang sa tuluyan siyang maisugod sa ospital. Umaasa si Beckett na tutulungan sila ng pamilya Redfellow, ngunit ni isa sa kanila ay walang bumisita o kahit tumawag man lang. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sinabi ni Mary kay Beckett na mas karapat dapat siya sa mas magandang buhay. Pinangako niya rito na hindi siya susuko hanggat hindi niya nakakamit ang buhay na tunay na nararapat para sa kanya. Bago tuluyang bawian ng buhay si Mary, sinabi niya ang kanyang huling kahilingan, ang malibing sa puntod ng kanilang pamilya. Ngunit hindi kailanman sumagot ang kanyang mga kamag-anak, kaya nauwi ang kanyang katawan sa isang ordinaryong sementeryo. Habang pinapanood ni Beckett ang paglilibing sa kanyang ina, hawak niya ang mga hibla ng buhok nito at taimtim na nanumpa na babawiin niya ang kanyang nararapat na lugar sa tahanan ng pamilyang Redfellow. Kinabukasan, nagtungo si Beckett sa mansyon ng pamilyang Redfellow at pinindot ang doorbell. Ngunit imbis na personal siyang harapin ng kanyang mga kamag-anak, isang sulat lamang ang ibinigay ng butler. Malamig at walang emosyon nitong sinabi na wala silang maitutulong sa kanya at ni hindi man lang pinirmahan ang sulat. Pagkatapos noon, matagal na panahon ang ginugol ni Beckett sa foster care system at tuluyan na rin siyang nawalan ng komunikasyon kay Julia. Pagdating niya sa wastong edad, nagtrabaho si Beckett bilang tindero ng mga mamahaling suit habang namumuhay ng simple. Palihim pa rin niyang minamasdan ang pamilya Redfellow mula sa malayo, naghihintay na balang araw ay mapupunta rin sa kanya ang mana. Ngunit sa kabila ng paglipas ng mga taon, wala ni isa sa kanila ang namamatay.
Isang araw, labis na nagulat si Beckett nang makita niya si Julia sa tindahan ng suit na kanyang pinagtatrabauhan. Nanatili itong mayaman at elegante at nakapaglakbay na sa iba't ibang panig ng mundo. Sinubukan naman ni Beckett na yayain siyang lumabas, ngunit nalaman niya na engaged na pala ito. Bago tuluyang umalis si Julia, tinanong niya si Beckett kung ano na ang nangyari sa inaasam nitong mana mula sa pamilyang Redfellow. Sinabi ni Beckett kay Julia na balang araw ay makukuha rin niya ang mana. Dahil dito, pabiro ngunit mapanoy ang sinabi ni Julia na tawagan siya kapag napatay na niya ang lahat ng Redfellow. Pag-uwi niya, tinitigan ni Beckett ang laket na may hibla ng buhok ng kanyang inang si Mary at binalikan ang pangakong binitiwan niya noong ilibing ito. Ngayon ay 7 pa ang Redfellows na nauuna sa kanya at tila oras na upang kumilos siya tungkol dito. Ang una sa listahan ay si Taylor, isang broker sa finance firm ng pamilya. Madali siyang natagpuan ni Beckett dahil madalas itong nasa mga bar sa financial district. Gayunpaman, habang mas lalo niya itong nakikilala, napagtanto ni Beckett na ang ideya ng pagpatay sa sarili niyang pinsan ay isang kabaliwan. Kaya't nagpasya siya na huwag nang ituloy ang plano at talikuran na ito. Kinabukasan, sinabi ng kanyang boss na ililipat na siya sa shipping center dahil ang posisyon ng sales ay ibibigay sa anak ng may-ari ng kumpanya. Ayaw naman ni Beckett na magtrabaho sa isang warehouse kaya tinanggihan niya ang paglipat at sa huli ay tuluyan siyang nawalan ng trabaho. Makalipas ang ilang panahon, dumating si Taylor sa isang party sakay ng helicopter. Nagtapon siya ng pera sa mga bisita bago tumalon sa pool na para bang isang marangyang palabas lamang ang lahat. Madali namang nakapasok si Beckett sa party dahil bukas lamang ang mga pinto. At habang pinagmamasdan niya si Taylor na sumakay sa jet ski papunta sa isang yate, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Sumunod si Beckett gamit din ang jet ski at nakarating sa yate kung saan inakala ni Taylor na isa lamang siyang empleyado. Nang makasiguro si Beckett na mag-isa lamang si Taylor at habang ito'y natutulog, itinali niya ang angkla sa paa ni Taylor. At sandaling nag-alinlangan naman si Beckett, ngunit sa isang iglap ay itinapon niya ang angkla sa dagat. Sa mismong sandaling iyon, nagising naman si Taylor, ngunit huli na ang lahat. Hinila ng lubid si Taylor pababa sa dagat hanggang sa siya ay tuluyang malunod. Habang palayo si Beckett sakay ng jet ski, napagtanto niya na napakadali lang palang pumatay ng isang tao at sa halip na matakot ay may kakaibang thrill siyang naramdaman. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Beckett sa libing ni Taylor kung saan nakilala niya ang ama nito na si Warren. Nang ipakilala ni Beckett ang sarili bilang anak ni Mary, labis na nagulat si Warren at agad siyang isinama sa isang bar upang uminom. Inamin ni Warren na si Mary ay matapang dahil tumindig ito laban sa kanilang pamilya at humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito natulungan noon. Nakaramdam din siya ng matinding konsensya sa pagkamatay ni Taylor dahil sa paniniwalang dapat ay naitama niya ang masamang asal ng kanyang anak noon pa man. Pagkatapos ng pag-uusap, dinala ni Warren si Beckett sa kanyang opisina at inalok sa kanya ang trabaho na iniwan ni Taylor. Tinanggap naman ito ni Beckett ng buong kasiyahan. Sa sumunod na ilang linggo, natutunan ni Beckett ang magulong mundo ng isang financial office at kung paano kumikita ang mayayaman. Kinailangan niyang aralin at tandaan ang iba't ibang bagong termino at impormasyon at doon niya napagtanto na ang kaalamang ito ay makakatulong sa kanya kapag nakuha na niya ang sarili niyang kayamanan balang araw. Isang gabi, nagulat si Beckett nang makatanggap siya ng tawag mula kay Julia na kakauwi lang mula sa kanyang honeymoon. Naalala nito ang huli nilang pagkikita at sinabi na dapat subukan ulit siyang yayain ni Beckett na lumabas. Sinubukan nga ito ni Beckett, ngunit muli siyang tinanggihan ni Julia. Gayunpaman, sinabi pa rin nito na umaasa siyang muli silang magkikita balang araw. Ang susunod na target ay si Noah, isang artist na ginugugol ang kanyang mga araw sa pagbablog tungkol sa kanyang mga gawa. Pinanood ni Beckett ang kanyang mga video at napansin na hindi ganoon kalalim ang kaalaman ni Noah tungkol sa sining. Ang tanging kaya lang sabihin ni Noah tungkol sa sarili niya ay isa siyang artist dahil sa yaman ng kanyang pamilya kaya niya ito ginagawa bilang lifestyle imbis na tunay na pangkabuhayan. Isang gabi, pumunta si Beckett sa art show ni Noah at nagpanggap na isa siyang malaking tagahanga.
Nang makumbinsi niya si Noah, sinabi rin niya na magpinsan sila. Dahil dito, mas lalo pang naging interesado si Noah at pinakinggan ang kanyang kwento habang patuloy itong kumukuha ng mga larawan sa paligid ng gallery at nagsasalita ng kung ano-anong walang katuturan tungkol sa sining. Pagkatapos ng show, isinama ni Noah si Beckett sa kanyang apartment at ipinakita ang kanyang workshop. Doon din nakilala ni Beckett si Ruth, ang lihim na kasintahan ni Noah. Habang naghahapunan, agad na nagkasundo sina Beckett at Ruth at nadiskubre nila na marami silang pagkakatulad. Bago umalis si Beckett, inimbitahan siya ni Ruth sa isang dinner party sa gaganapin na Huwebes. Dumating ang araw ng Huwebes at sa gitna ng hapunan, hindi mapigilan ni na Beckett at Ruth na magpalitan ng tingin sa isa't isa. Habang abala at nagkakasiyahan ang lahat, nagpanggap si Beckett na pupunta sa banyo, ngunit sa halip pumunta siya sa workshop ni Noah. Doon, pinaghalo niya ang mga kemikal na ginagamit sa photographic development at isang panlinis na nauna na niyang itinago sa apartment. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng isang pagsabog. At para magmukhang aksidente, binasag din niya ang bumbilya at naglagay ng upos ng sigarilyo upang lalong magmukhang walang foul play. Sa kabilang banda, napansin ni Noah na matagal nang wala si Beckett kaya hinanap niya ito. Nahuli niya si Beckett na palabas ng workshop, ngunit nagpaliwanag si Beckett at nagpanggap na naghahanap lamang siya ng isang litrato mula sa exhibit. Natuwa naman si Noah sa kanyang sinabi at pinirmahan pa niya ang litrato para kay Beckett bilang alaala. Pagkatapos ng party, itinapon naman ni Beckett ang litrato sa basurahan. Habang naghihintay si Beckett sa isang sulok, dumating naman si Ruth at doon ay nagkaroon sila ng nakaw na sandali. Samantala, pagpasok ni Noah sa kanyang workshop, sinubukan niyang buksan ng ilaw dahil sa sirang bumbilya nagkaroon ng spark na nagdulot ng pagsabog na agad namang ikinamatay ni Noah. Sa araw ng libing, nilapitan si Beckett ng dalawang agent ng FBI at isinama sa isang bar para tanungin. Ikinuwento niya ang tungkol kay Mary at nagpanggap na hindi niya sigurado kung kailan o kung makukuha pa niya ang mana. Ipinaliwanag ng mga agent na kapag sunod-sunod na may namatay sa loob ng isang pamilya, may mga protocol silang sinusunod. Kaya sa ngayon, nag-iingat lamang sila at minamatyaga ng sitwasyon. Makalipas ang 10 buwan mula sa pagkamatay ni Taylor, nagbigay ng toast si Warren sa opisina upang ipagdiwang na si Beckett ay mayroon ng unang kliyente sa trabaho. Humanga naman si Warren sa bilis ng pagkatuto ni Beckett kaya binigyan niya ito ng sarili niyang opisina. Makalipas ang ilang taon, nagulat si Beckett nang dumating si Julia. Sinabi nito na gusto niyang umutang dahil kapos daw sa pera ang kanyang asawa. Ngunit napansin ni Beckett na may halong panliligaw ang kilos nito kaya hindi siya nagpadala lalo na't may nararamdaman siya kay Ruth. Hindi naman natuwa si Julia sa naging reaksyon niya at tuluyang umalis. Bago siya umalis, binanggit pa niya ang dalawang pagkamatay at tila nagtataka kung sino naman ang susunod. Sinabi rin niya na makakagawa ng malaking pera si Beckett sa sitwasyong ito. Ang susunod sa linya ng pamilya ay si Steven, isang pastor na gumagawa ng mga spiritual shows upang manipulahin ang mga tao at makakuha ng pera sa pamamagitan sa paggamit ng salita ng Diyos. Nahaharap na rin siya sa mga kaso ng money laundering sa dalawang bansa at kinasuhan din niya ang dati niyang business manager kaya marami siyang kaaway. Isang araw, inutusan ni Beckett ang kanyang assistant na magpalit sila ng suot at inutusan din ito para bumili ng hotdog. Pagkatapos nun, umaten siya sa show ni Steven at nagtungo sa opisina nito kung saan nagkunwari siyang isang reporter mula sa isang Christian magazine. Habang nag-uusap sila, naghintay si Beckett ng tamang pagkakataon at nang lumingon si Steven, nilagyan niya ng kung ano ang supplement drink nito. Bigla na lang kumuha si Steven ng katana at itinutok ito sa leeg ni Beckett habang pinapaamin ito sa katotohanan. Lumalabas na ang pangalan na ginamit ni Beckett ay pagmamay-ari ng isang reporter na nagretiro na ilang buwan na ang nakalipas kaya naging kahina-hinala si Steven. Nagpanggap si Beckett na wala siyang alam sa sinasabi nito na lalong nagpagalit kay Steven. Dahil sa matinding galit, sinira nito ang mga dekorasyon sa kanyang mesa. At nang muling itinutok ni Steven ang espada kay Beckett, inamin na niya na magpinsan sila. Agad namang kumalma si Steven at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na akala niya ay si Beckett ay isang reporter mula sa ibang pahayagan na matagal nang sumusubok na isiwalat ang kanyang mga gawain.
Pagkatapos, uminom si Steven sa kanyang inumin, ngunit bigla siyang inatake sa puso at bumagsak. Lumalabas na ang iniinom niyang workout supplements ay maaaring nakamamatay kapag nasobrahan at dinagdagan pa ito ni Beckett sa kanyang baso. Dahil ayaw na ng kanilang church na magkaroon pa ng investigasyon na natiling tahimik ang insidente. Samantala, patuloy na nakikipagkita si Beckett kay Ruth bilang magkaibigan. Isang araw, inamin ni Ruth na plano na pala niyang makipaghiwalay kay Noah pagkatapos ng dinner party. Kaya ngayon ay nakakaramdam siya ng guilt dahil hindi niya ito ipinagluluksa o hinahanap-hanap mandang. Kinagabihan, pag-uwi ni Beckett sa kanyang bahay, nagulat siya nang makita si Julia sa kanyang sala. Sinabi nito na nakuha niya ang susi ng minsan na bumisita siya sa opisina at nagrereklamo ito dahil hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag at email. Tumanggi naman si Beckett na magbahagi tungkol sa kanyang buhay, kaya lalo namang lumapit si Julia at nag-flirt. Halos maghalikan pa sila hanggang sa tumunog ang doorbell. Dahil dito, pinalabas ni Beckett si Julia sa likod ng bahay at agad na sinalubong si Ruth. Sinabi niya rito na may problema sa kusina, kaya imbis na sa bahay, lumabas na lang sila para doon kumain. Sa restaurant, naging maganda ang kanilang oras. Ikinwento ni Ruth ang kanyang mga pangarap sa buhay at sinabi niya na hindi dapat tinuturuan ng tao na mangarap lamang ng maliit. Sa mga sumunod na linggo, napagtanto ni Beckett na maayos na at maganda na pala ang takbo ng kanyang buhay. Dahil may maayos siyang trabaho, maraming kaibigan sa opisina at unti-unting umuunlad ang kanilang relasyon ni Ruth. Pero kahit ganoon, kapag hindi niya tinuloy ang misyon, ay masasayang ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang susunod sa linya ng pamilya ay si Cassandra. Kilala siya sa pag-ampon ng 11 bata mula sa 11 magkakaibang bansa. Sa publiko, ipinapakita na siya ay isang mapagmahal na ina. Ngunit sa likod ng kamera, ang mga katulong ang gumagawa ng lahat ng trabaho at halos hindi niya pinapansin ang mga bata. Matapos marinig ang tungkol sa 3 naunang pagkamatay, nagpakabit siya ng advanced laser-based security system sa kanyang 4 na bahay. Gayunpaman, tuwing Martes ay pumupunta siya sa spa kung saan walang ganitong seguridad. Isang hapon, pumasok si Beckett sa spa sa pamamagitan sa pagpapanggap na isang empleyado. Inalok niya si Cassandra ng libreng teeth whitening service at walang pag-aalinlangan nitong isinubo ang device sa kanyang bibig. Namatay si Cassandra dahil nilagyan ni Beckett ng carbamide peroxide ang device na halos kapareho ng ginagamit sa whitening teeth products. Dahil dito, inakala ng mga pulis na nakabili lamang siya ng mura o peking produkto noong huli niyang adoption trip. Ang susunod na target ay si MacArthur, isang tao na nagmamay-ari ng kalahati ng National Air and Space Museum at may planong magtungo sa buwan. Pinupuna siya ng mga reporter dahil sa sobrang laki ng ginagastos niya para sa space program, habang ang kanyang mga empleyado ay walang health insurance, ngunit hindi ito pinapansin ni MacArthur. Dito ay nagpanggap si Beckett bilang bahagi ng kanyang crew at lihim na nilagyan ng sedative ang kanyang kape. Habang nasa eroplano si MacArthur sa kanyang personal flight, nakatulog siya habang nasa kontrol at nauwi sa pagbagsak ng eroplano na ikinamatay niya. Makalipas ang ilang panahon, lumipat si Beckett sa isang napakagandang apartment. Inimbitahan niya si Ruth na tumira kasama niya at matapos ang kaunting pag-aalinlangan ay pumayag din ito. Ang susunod sa listahan ng Red Fellow ay si Warren, ngunit sa puntong ito ay naging malapit si Beckett sa kanyang tiyuhin at nagsimula na rin siyang igalang ito, kaya hindi niya magawang ipagpatuloy ang plano. Bukod pa roon, masaya na rin siya sa kanyang buhay, kaya inamin niya sa sarili na kontento na siya kung anong meron siya, at kalaunan ay nagpropose na siya kay Ruth at tinanggap naman ito ng babae. Isang umaga, muling lumapit sa kanya ang mga agent ng FBI. Ipinaalam nila na isa siya sa posibleng tagapagmana ng pamilya, kaya nagkunwari naman si Beckett na nagulat. Nang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya noong araw na namatay si Steven, sinabi niya na bumibili siya ng hotdog. Kalaunan, sinuri ng mga agent ang security footage at nakita ang kanyang empleyado na suot ang kanyang damit. Hindi matiyak ng mga agent kung siya nga ba talaga ang may kasalanan at hindi rin sila makapaniwala na may taong maaalala ang eksaktong pagkain ng hotdog sa isang partikular na araw ilang buwan na ang nakalipas. Dahil dito, napagkasunduan nila na magpapadala na lamang sila ng isang agent para bantayan si Beckett.
Makalipas ang ilang panahon, palabas na si Beckett sa opisina nang biglang bumagsak si Warren sa kanyang likuran dahil inatake ito sa puso. Sa ospital, inalagaan siya ni Beckett at nabanggit ni Warren na si Beckett lang ang tanging dumadalaw sa kanya. Bago tuluyang bawian ng buhay, pinayuhan siya ni Warren na pahalagaan ang kanyang mga mahal sa buhay dahil ang trabaho ay hindi mananatili para sa kanya. Habang nasa libing, napagtanto ni Beckett na ang natitira na lamang sa pamilya ay ang kanyang lolo. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Beckett ng sulat mula sa kanyang lolo at inimbitahan siya sa kanyang mansyon. Kasabay nito ang araw ng kanyang engagement party kaya tinawagan siya ni Ruth at nangako naman siya na makakarating siya sa tamang oras. Pagdating ni Beckett sa kanyang opisina, sinalubong siya ni Julia na may daladalang surprise. Sinabi nito na pinapasundan niya si Beckett at mayroon na siya mga larawang ebidensya ng kanyang mga nagawa. Mas lalo pa siyang naging kahina-hinala matapos mamatay ni Taylor dahil nalaman nila na nag-aaral pala ito sa Princeton sa swimming scholarship kaya tila hindi ito aksidenteng pagpanaw lamang. Humingi si Julia ng $300,000 na dapat maihatid sa kanyang asawa bago mag-alas 5 at kung hindi, ipapadala niya ang mga larawan kay Ruth. Dahil sa matinding desperasyon, agad na umalis si Beckett sa opisina at inutusan ang kanyang assistant na magbenta ng ilan sa kanyang stocks. Napansin naman siya ng FBI agent at agad siyang sinundan. Ilang sandali lang, pumasok si Beckett sa opisina ni Lyle, ang asawa ni Julia na laging lasing dahil naghihirap na ito. Habang inaayos ni Beckett ang mga dokumento sa mesa at nagsusulat sa tseke, tinukso naman siya ni Lyle at pinupuna ang pagiging class nito kahit galing siya sa mahirap na pinagmulan. Dahil sa galit, sinampal ito ni Beckett. Sinubukan siyang suntukin ni Lyle pero dahil lasing ito, madali siyang napabagsak ni Beckett at nauwi si Lyle sa pag-iyak sa sahig. Pagkatapos nun, nagtungo si Beckett sa mansyon ng mga Red Fellow. Nag-text siya kay Ruth para sabihing mahuhuli siya ngunit hindi ito na-send. Habang si Ruth ang humaharap sa mga bisita sa engagement party, nakipagkita naman si Beckett sa kanyang lolo na si Whitelaw. Nagtataka si Whitelaw kung anong uri ng maruming pakikitungo ang pinasok ni Beckett kaya ganoon kabilis ang kanyang pag-asenso sa mundo ng pananalapi. Tinanong din niya kung kaya bang mabuhay ni Beckett sa ganitong uri ng buhay dahil maaari itong magdulot ng kalungkutan at pagsisisi sa huli. Inamin din ni Whitelaw na si Mary ang paborito niyang anak. Ngunit nang tanungin siya ni Beckett kung bakit hindi niya ito tinulungan na natili itong tahimik at hindi sumagot. Pagkatapos, ipinakita ni Whitelaw kay Beckett ang isang baril na matagal nang nasa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Nilagyan ni Whitelaw ng bala ang baril at ibinigay ito kay Beckett, hinihiling na siya na ang tumapos ng lahat. Itinutok ni Beckett ang baril sa kanyang lolo, ngunit hindi niya ito nagawang iputok kaya tumalikod na lamang siya at sinubukang umalis. Ngunit paglapit niya sa pinto, nakita niya na nakalak ito at may butler na umaharang sa labas. Sinubukan niya namang dumaan sa bintana sa ibang silid, ngunit lahat ay nakasarado rin. Bigla niyang narinig ang isang ingay at nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng putok ng kanyang lolo. Naiwasan ito ni Beckett, ngunit tinamaan pa rin siya sa braso at bahagyang nasugatan. Dahil dito, kumuha si Beckett ng matulis na kahoy at isinaksak ito kay Whitelaw sa binti para makatakas. Habang tumatakbo si Beckett, hinahabol siya ni Whitelaw ng putok habang ipinapaliwanag na ang lahat ng pinto sa mansyon ay isinara na ng butler. Sa isang silid sa itaas, nakakita si Beckett ng pana at kumuha ng palaso. Pagpasok ni Whitelaw, sinubukan niya itong panain, ngunit nasira ang pana na hawak ni Beckett. Matapos makaiwas sa isa pang bala, nakakuha si Beckett ng isa pang pana at muli itong ginamit. Tinamaan niya si Whitelaw sa dibdib gamit ang palaso, ngunit kahit sugatan, gumagalaw pa rin ito kaya pinana pa siya ni Beckett sa leeg na siyang tuluyang ikinamatay nito. Dito ay napaisip si Beckett na kabaligtaran ang nangyari. Ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang lolo ay ang pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Pagdating ng mga pulis, ikinwento niya ang eksaktong nangyari at pinayagan siyang umalis habang mula sa malayo ay pinagmamasdan siya ng FBI agent. Nang makauwi si Beckett, tapos na ang party at halatang galit na galit si Ruth. Hiniling niya na malaman ang lahat ng itinatago ni Beckett, ngunit ang tanging sinabi lang nito ay ang nangyari sa kanyang pakikipaglaban kay Whitelaw.
Pagkatapos ng lahat ng nangyari, namana ni Beckett ang kayamanan ng pamilya. Dahil dito, tinanggap siya at si Ruth sa marangyang mundo ng socialite sa isang engrandeng party. Masaya si Beckett, ngunit halatang hindi komportable si Ruth sa bagong buhay na ito. Ngunit biglang nasira ang selebrasyon nang dumating ang FBI at inaresto si Beckett dahil sa pagpatay kay Lyle. May hawak ang mga otoridad na security footage kung saan makikitang pumasok si Beckett sa opisina ni Lyle at may mga fingerprint din siya sa murder weapon, isang letter opener na nahawakan niya nang inayos niya ang mga gamit sa mesa. Sa kabila ng lahat ng nagawa niyang pagpatay, ang kasong ito ang siyang tumama sa kanya, ang pagpatay na hindi niya ginawa. Si Julia rin ang nakakita sa bangkay ni Lyle at tumistigo laban kay Beckett at sinasabing matagal na itong may gusto sa kanya. Dahil dito, umalis si Ruth sa korte. Sa huli, napatunayang guilty si Beckett at hinatulan ng kamatayan. Bago ang kanyang pagbitay, binisita ni Julia si Beckett. Sinabi niya rito na mas pipiliin pa niyang harapin ang kanyang kamatayan kaysa makasama siya. Ibinunyag naman ni Julia na nag-iwan pala ng farewell note si Lyle at dahil dito ay tuluyang nawalan ng kontrol si Beckett. Ibig sabihin ay nagpakamatay pala si Lyle. Gayunpaman, tumanggi si Julia na ipakita ang sulat. Sa desperasyon, nakiusap si Beckett hanggang sa pumayag si Julia na tulungan siya kapalit ng kanyang buong kayamanan. Bago umalis, hinalikan pa ni Julia ang salamin sa pagitan nila. Pagkatapos nito, pinapunta ni Beckett ang kanyang abogado para ipaayos ang lahat ng papeles upang maipasa ang kanyang kayamanan kay Julia at humiling din siya na makausap ang isang pari. Sa kasalukuyan, ikinukwento ni Beckett sa pari na kalmado siya dahil naniniwala siyang ililigtas siya ni Julia. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, walang balita at unti-unti na siyang kinakabahan. Dahil dito, nagpa siya ang pari na basahan na siya ng talata mula sa Biblia tungkol sa kamatayan bilang paalam. Sa kabutihang palad, naantala ang sitwasyon nang may guard na nag-anunsyo na si Beckett ay laya na. Habang ipinapakita ng pulisya sa media ang sulat na iniwan ni Lyle, lumabas si Beckett ng kulungan at sinalubong si Ruth na naghihintay sa kanya. Ibinigay ni Ruth ang laket na may hibla ng buhok ng kanyang ina na si Mary bago siya tuluyang umalis sakay ng kotse. Sa di kalayuan, makikita na naroon din si Julia na naghihintay. Sumama si Beckett sa kanya at umalis silang magkasama. Nagsimula siyang manirahan sa malaking mansyon kasama si Julia habang ang pari ay napilitang ilihim ang buong kwento dahil sa panuntunan ng kumpisal at doon nagtatapos ang kanyang kwento. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.